Thank you very much. Please be seated. Thank you very, very much for the pleasure of your company and the joy of this unforgettable moment. I had to cancel 2 speeches out of town to be able to come here, but for me it was a no-brainer. Kung pumunta ako doon sa kampanya, baka mahawa pa ako ng mababa nilang IQ. Dito na ako, in one of the great success stories of Philippine education. A university that has 3 campuses in its short, brief existence. A university that has given free scholarships to those who are deserving and who have shown the nation the excellence of this university by topping licensure exams, 11 top-notchers in medicine, and 27 top-notchers in nursing. Certainly a record in our education. Today, I am honored to speak before the College of Nursing graduates. The College of Nursing of this university declared a center of development, soon to be a center of excellence in the entire country. I am very proud and honored to be the guest commencement speaker of the great Our Lady of Fatima University. Nandito ako ngayon dahil sa tulong ng aking mga dati ng kaibigan. I have a lot of veteran friends in this university and they've always supported me for my advocacies in government. So let me say a very grateful thank you to Dean Ernesto Uterio of the Arts and Sciences, the following professors of history, Manny Derihente, Don Mar Lucena, Roxana Umberga, and Paul Cachuela, who teaches Philippine Government and Constitution and who was a 1992 youth member of my People's Reform Party. I love you all. I have been a professor in the UP College of Law for nearly 10 years, teaching after office hours in the evening. And I'm very familiar with the academic environment. For example, I can easily call to mind one instance na nahuli may kodigong estudyante. Sabi ng guro, ano ito? Estudyante, prayer. Opo, ma'am. Guro, kung prayer mo ito, bakit answers ang nakasulat dito? Estudyante, nako, sinagot na ang prayers ko. Ang dami-dami ngayon ng mga profesyon para sa ating mga kabataan. You are almost embarrassed by all these academic riches that are offered to you, unlike during my generation. Kaya meron tayong mga grupo ng mga kabataan na nagsasabing ganito, Pedro, gusto kong maging nurse para makatulong sa kapwa. Jose, ako gusto kong maging doktor para makapagamot ng kapwa. Kiko, ako gusto kong maging mayor para mapagsilbihan ko ang kapwa ko. Maria, gusto kong maging presidente para mapaglingkuran ko ang aking kapwa. Ang pinakagaling sa kanila ay si Juan Kamal. Ako naman, gusto kong maging kapwa. Tuwang-tuwa ako dahil nakita ko ang malasakit sa akin, ni Dean Eleuterio at iba pang mga kaibigan ko rito. Biro mo hanggang alas 12 ng umaga kanina, gumawa lang ng visual presentation, pero para hindi kayo matulog, nakikinig sa resume ko. Di tinignan na lang natin ang video. Naalala ko tuloy, nagkwentuhan ang 2 prutas. Papaya. Nang tumingin sa kanya sa pineapple.
Answer. O ikaw, anong tingin mo dyan? I would like to speak very briefly on passing your licensure examinations and then on the meaning of life. The meaning of life is not yet solved in philosophy, despite the existence of our planet for 4.5 billion years. I'm laughing because that is a very ambitious undertaking, but I think we can make it. First, passing your licensure examinations. You have already passed. University of Fatima, Our Lady of Fatima University, pasado na kayo sa licensure. May problema, dahil ako isang abogada, lapitan nyo, kalabanin ko silang lahat. I'll never believe in these licensure examinations. Bakit mo pa eskwelahin ng bata ng 4 o 5 taon pagkatapos sabihin mo bagsak siya? Di dapat bigyan mo siya ng test bago pa siya nag-umpisa para hindi maaksaya ang pera ng kanyang mga magulang. But anyway, from my own experience, because I talk to you as a mother, let me tell you what I told my own 2 birth children. 2 lang ang anak ko. Pare-parehong pilosopo pa. Tapos sa kanila, there is no such thing as success in the world. There is only hard work. That should be our guiding principle in life. Do not expect life to be a Hollywood movie where things end happily ever after. The first thing a philosopher asks is, who am I? What am I doing here? Where am I going? Right now, you are just preoccupied with your licensure exams, which is as it should be. So let me just say to you what many other millions of wise old men and women have said over generations and centuries. The secret to success is concentration. Concentrate ka lang ng concentrate. Huwag mong pansinin ang iba pang bagay sa buhay. Yun lang ang pag-isipan mo. Di magiging excellent ka nga naman. The secret of success is concentration. The secret of concentration is silence. So, after your board review classes, go home. Fix a time and a place where you will start your own personal private review. Idikit mo ng glue ang puwit mo sa silya at huwag kang tumayo dyan. Kung magbasa man kasama mo ng 1 o 2 beses, basahin mo ng 3, 4 o 5 beses. Sigurado, magiging top-notcher ka. Life is not difficult if you get to know the basic principles. Huwag kang magkopya. Magtiwala ka sa sarili mo at maghanda ka na pagtrabahuhan mo ang ambisyon mo sa buhay. Kung gusto mo maging top-notcher, ay di magtrabaho ka ng mas magaling at mas matagal nang sa ginagawa ng mga karibal mo. That's all that life is.